So hello guys, kung bago ka pa lang, like, subscribe, comment, share at ilalagay natin ito sa playlist. Ngayon ay October 23, 2023, Lunes, Monday. So pag-usapan natin tungkol ngayon sa deeper meaning sa spiritual, sa money, sa relationship, saka sa life, sa buhay. Okay, pag-usapan natin yung more meaning. Mas maganda kasi na so ilalagay natin ito sa playlist. Yung playlist diyan ay may home video at playlist yan. Yung may parang album siya na video. So sinisave natin siya by playlist. Makita nyo yung may home, sulat sa taas yung home video at playlist. Yung may mga live yan. Kasi para di mawala, di ba? Dali makita yung mga topics. So ngayon usapan natin yung more deep meaning. Okay. Medyo nagpapagaling pa ako sa paa ko. So, bali magagawa tayo ng more spiritual, more simple things into spiritual things. Okay. So, ganito yon. Number 1. Gagawa tayo ng example ko sa sarili. Example. Dati, may ingrown kasi ako yung sa gilid sa paa. Yung dito yan, dito, yung sa paa. So, yung lalaki. Katapos nun, kinakat-cut ko siya pero namamaga na siya dati. So kinakat ko siya, akala ko ingrown pero mayroon na pala siyang nana, natusok yung sa nana. Then yung last 2 weeks, 3 weeks, galing ako sa peace. Bali gagawa lang ako ng example sa personal ko. Katapos nasugat, lumabas yung nana, then lagyan ko na ng safeguard din. Katapos nung October 5 nag-swimming kami. Webes yun. Pag gana 8 namaga ang paa ko, din dire-diretso. Yung parang diretso na hindi ako makalakad, namamaga ang paa pagkatulog ko kasi 9 ng umaga nagpapa-check up ako, nagtanong ako sa ate ko. Then nagtanong ko sa ate ko anong gamot ng namagang paa. Pero alam ko pa lang infection, napabayaan ba? Sample lang. Nung dumating ng panahon na 'yon, nagpa-check up sa doktor, uminom ng gamot din, clindamycin, siyempre reseta sa doktor. So lalo siyang numaga at saka hindi nakikinig din. Mga 4 na araw sabi ng doktor operahan na daw, tanggalin daw yung nana, namaga daw. Sa akin nakakatakot nga putulan ng paa. Yung sa emergency room, yung sa hospital, hindi pala diretso para operahan. Check nila kung diabetic ka ba, mahina ba yung immune. Check nila yung hemoglobin, yung mga about sa medical mamaya. Check natin mamaya kung saan ba yun. Basta okay naman, praise God, Yahweh, na okay naman ang katawan natin. Pero kung ini-imagine ko lang guys yung scenario yung sa ingrown ko ngayon, 2023, October. Bali yung example lang yung sinabi ko ngayon, bali gagawa tayo ng example na nung 10 years ago, 20 years ago, nagbibisyo ako. Example lang ba, nagbibisyo pa ako, nagda-drugs, nagalak-alak, kumain ng maraming kanin. What if kung ngayon yung sitwasyon na nagnana, namaga yung paa ko, nagnana, yung parang di na dumadala sa operahan na pala sa doktor. Hindi ka pala operahan sa doktor kung diabetic ka. Kasi di gagaling. Pagkatapos dadami kasi kailangan tanggalin yung nana, yung talagang nislice talaga yung paa ko. Yung dito sa dulo sa paa, tinanggal talaga yung kuko ko. Mga 20k, sobrang gastos malaki ang gastos. Example lang po guys kung hindi pa ako nag-healthy lifestyle dati, kung hindi pa ako cautious, kung hindi pa ako nagpa-practice sa healthy lifestyle, yung mga prutas, gulay, umiwas sa mga bisyo, siguro mamumblema ako kasi kailangan operahan. Pero dahil sa kalusugan ko, hindi ako nagbabantay, nag-iingat sa kalusugan ko, mahihirapan ako mag-opera na kailangan talagang tanggalin ang nana. Bali ganun lang ba na yung mga ginagawa natin everyday, bali gagawin natin lesson yung sarili ko. What if kung diabetic pa ako? May mga 3 scenario lang pwede mangyari sa akin. Kung walang pera, patay ako, mamamatay ako sa sementeryo. Siyempre maging useless ng lahat yun kung
kung walang pera, kung walang backup sa ibang bansa, or yun lang talaga ang pera. At kung may pera na naman, kung hindi naman mababayaran yung kalusugan mo sa pera, o anuhin mo yung mga 300,000 mo o 400,000 o ilang milyon pang pera mo ngayon, kung diabetic ka, kung may karamdaman ka, hindi mo mabibili yan sa doktor na bayaran kita, gagawin mo lahat. Hindi. Pasalamat na lang ako na hindi siya admittable yung kasi sa ngayon sa hospital 2,500 ang pinaka latest na admit sa doktor sa hospital, yung may operation. Siyempre 3 o putulan talaga ang paa ko. Nasakit ka mahirap lang, kahit mga 2 linggo pa lang sakit pa nga di pa totally gumagaling, natatanggal ng kuko dahil sa infection. Balik galing, nagawa ko lang example. Kung pasaway pa ako dati, kung hindi ko pa alam, busy lang ako, siguro kung may AIDS pa or may mga kalukuhan ko pa dati, syempre madadamay ako sa sitwasyon ko. Kasi yung ingrown ko sa kuko ko, tawag nun, unexpected. Syempre sa sobrang busy nun sa fees, so masaya naman tayo, hindi ko naman hinanayang yun, pero umiyak talaga ako nun. Kala ko mamamatay na ako, natatakot nga ako so syempre umiyak ako nung nagdasal pero sa totoo talaga, ayamin ko lang talaga sa sarili ko, kung hindi pa siguro, nagpapasalamat din ako sa sarili dati for many years ago, yung mga 10 years to 15 years ago, na hindi ako mabisyo, conservative ako, maingat ako, hinanap ko yung idealistic life, at hallelujah, naoperahan ako na walang complication. Siguro kung hindi pa ako maoperahan dahil diabetic, maa-admit ako sa doktor, sa hospital, kukulangin lang yung 50 to 100,000. Siyempre mahirap naman kitain yung pera na yan. Siyempre hindi na ako gusto na maging pabigat sa pamilya ko. Siyempre wala pa nga ako makikita. Kung may trabaho naman ako, kung mai-ingrown, mai-infect, kung mapabayaan, pwede ako mamatay o mapuputulan ng paa or mamatay. Yun, may possibility talaga na sabihin natin na may pera ka nga, pero sa amin hindi naman may gaano karami yung pera, tamang tama lang. Pero at least na tumutulong, nag-back up din yung ate ko. Pero yun ang problema din, na kahit gaano pa karami yung pera natin, kung wala tayong alam sa ginagawa natin, kung wala tayong direksyon na anong dapat kakainin, dapat malusog ang katawan. Kahit yung ipon ko nga, naibili ko nga, sinabayan ko rin sa herbal, sa Santon Plus Gold. Madami-dami yung ininom ko, pero okay naman, at least, kasi malakas yung bakterya hindi na nakikinig sa antibiotic sa doktor. Siyempre napapanik tayo, galing tayo sa operado, yung biglaan kasi yun lang, na baka sa ingrown lang namatay siguro ako, namaga ang paa, baka puputulan, kung pupunta daw sa buto yung yung mga infection. Siyempre hallelujah din naman, nagpapa-x-ray din ako mamaya, papakita ko mamaya. Yun lang din na yung ginagawa kong example ba, na yung hindi ko pagbibisyo, pag-iwas sa alak, sigarilyo at drugs, malaking tulong yun sa akin sa kalusugan ngayon, lalo na sa emergency, at lalo naman hindi naman tayo diabetic, at mataas naman yung blood clot natin, platelets. Okay yun, at least ang gagawin ko na lang, lilinisan ko na lang, hindi na magiinom ng antibiotic, pero tinanggalan talaga ako ng kuko. Balay, ginagawa ko lang ng example yung sarili ko, na hindi man tayo mayaman, pero paano ba yung marami kang pera kung napabayaan mo yung katawan mo? Siyempre mga dating sa mga operation, hindi ka maoperahan, kailangan mo i-admit, kulang lang yung 50 to 100,000 siguro. Kung ini-imagine ko na, nakikita ko na anong pwede mangyayari sa pagdating ng panahon, na bali may visualize na ba, para yung sa Doctor Strange, na ma-advance mo na yung time. Yung pinakapunto dito, importante yung mga ginagawa natin araw-araw. It is very important. Wag natin baliwalain yung mga ginagawa natin at saka yung mga alam. Kasi sabi ni Kuya Kim, ligtas ang may alam. Kasi hindi tayo maliligtas sa mga problema sa mundo. Marami naman talaga problema dito sa mundo. Kung sample yung ingrown ko, yung infection, talagang lumala,
napabayaan kasi busy sa pista. Hindi naman natin iisisi. Bali, surprise lang talaga, unexpected. Yun ang talaga na sa Boy Scout, always be ready. 'Di ba? Panindigan ba, i-stand yung belief mo. At saka yung sa pista, uminom sila ng soft drink. Sinabihan ko, hindi talaga ako iinom. Nangako ako sa sarili ko na yung sinasabi mo, panindigan mo, i-stand mo yung paniniwala mo at yung mga sinasabi mo. Do what you say. Hindi yung say na sinabi mo nga pero hindi mo ginagawa. Importante na yung sinabi mo, gagawin natin. At alam natin na tama. Alam natin sa mga expert na belief talagang totoo. Yung 1 cup of rice, totoo talaga yan. Lalo na yung brown rice. Yung white rice, wala talaga siyang nutrients. Sabi sa mga doktor, scientists. Rice lang, pwede ka na ma-diabetes. Lalo na kung magsa-soft drinks ka, magsa-snack. Siyempre, yung mga malakas kumain ng mga processed food. Diba? Ina-imagine na natin, nagbabasa tayo ng mga maraming libro. At, ganun papakita ko mamaya, yung resulta sa x-ray. Yun talaga na, napakahirap magkasakit. Pero alam naman natin na expect na ang tao talaga magkakasakit. Pero maglalong lumalala kung pinabayaan at hindi natin alam yung sarili natin. O baka busy lang. O alam naman natin busy naman tayo. Hindi for the sake na dapat kahit gaano ka busy, alamin natin dapat anong buhay. Kasi paano mo yung marami kang pera nga pero kung hindi ka naman kailangan operahan. So, ma-imagine ko na, babanatan ako ng maraming antibiotics. Siyempre, ang mangyayari no, masisira naman yung kidney, side effect. Siyempre, matapang yung mga bakterya, kakalat sa katawan. Yun lang din na-imagine ko na importante talaga na may kaalaman. Prevention is better than a cure. Bali, in-example ko lang na kung hindi pa siguro ako panatiko sa health dati, maapektuhan yung present ko dahil sa ginagawa ko sa past. At ngayon, ginagawa ko yung present time ngayon para aayos naman yung coming times, yung future, yung panahon na darating. Sabi naman iba kung may nangyayaring masama, sabi mo namatay yung loved ones mo, sana babalik ka ng time machine, sana may time machine ka, ibabalik yung panahon para maisabi mo na ito dapat gagawin, ito dapat hindi. Pero kung nangyari na ay nangyari na, yung buhay natin is just one way ticket. Isang beses lang tayo dadaan sa mundo. Yun ang importante talaga na binigyan tayo ng isip sa lahat ng hayop sa mundo. Nilagyan tayo ng kaalaman sa langit ng pag-iisip, wisdom or thinking, 'di ba? Imagination na ma-visualize mo, makita mo sa isip mo. Parang advance. Yun lang ang hayop kasi hindi kasi makaplano yan. Pero tayo mga tao, advance tayo. Hindi kasi nila alam or wala silang wise or hindi sila wisdom na mali pala yung ginagawa ko na alak-alak araw-araw. Mali pala yung magsisigarilyo para. Akala ko normal. Yung magsashabu pala. Yung magdadrugs. Akala nilang normal yun. Pero actually, kung tatanungin natin yung mga expert, yung mga legit talaga na tao, pero kung yung mga pasaway, yung kahit sino-sino na lang yung skandal nila, nagkaka-AIDS sila, kukulangin lang yung sweldo ng yung pera mo. Totoo naman yung mga tsuri ko na mahal talaga ang magkasakit. So magka-AIDS ka, mga STD, 2,000 isang araw. Saan naman tayo hanap ng sweldo nun kung magkakamali ka? O, di ba? Bali, in-example lang natin ba na alam naman natin mahirap lang ng buhay araw-araw, pero hindi ibig sabihin na mahirap ng buhay hindi mo dapat alamin yung dapat gagawin sa buhay. There's an ideal life. Meron talagang dapat gagawin ang buhay. Hindi yung sabay-sabay ka lang sa uso. Diba? Yun lang din ang problema sa iba. Hindi nila alam kung sino sila. Kung ano ba dapat gagawin. Sumusunod lang sila anong dikta ng ibang tao. Hindi nila alam na ang Bible pala parang option lang. Hindi nila alam na mali pala itong mga dapat itong gagawin kasi sa kamangmangan, kasi sabi pa sa mundo, di ba nga, ignorance of the law, di ba, yung walang alam sa batas ay excuses no one. Hindi nga siya dahilan nga batas lang nga yan sa lupa, lalo na sa langit at lalo na sa health. Wala kasi silang sila laging ewan ko lang, busy na walang naabot, puro lang chismisan, wala, yun lang din na
we live what we say. Nabubuhay tayo sa ating sinasabi. Being true ba, totoo, testimony, na hindi yung basta sabi lang niya, ganito siya, then isisi natin sa ibang tao kung ano nangyari. Hindi ko masisisi ang ibang tao kasi alam ko na yung ginagawa ko, yun lang yung mangyayari. Yung ingrown, na-neglect ko lang yun. Pero namagana talaga siya. Pero yun ang masasabi ko sa inyo na kung isang kamalian ko dati noon, pwede ko mamatay ngayon. Mawawala lang yung lahat ng sinasabi ko kung hindi yon maging effective yung mga sinasabi ko. Magiging useless lang ang mga kaalaman ko kung hindi ko napapala yung mga ginagawa ko. Pwede naman na yung mapapala natin, depende sa choice, sa iniisip natin sa ating ginagawa. What if kung yung akala natin ginagawa tama, mali pala yun, in the long run, habang tumatagal, isa po lang mga kalukuhan, mga bisyo-bisyo, pag checks ng maaga, di ba? Hindi nag-iipon. Alam mo na anong pwede mangyayari. Hindi naman siya talaga na masasabi mong, wala lang. Hindi naman ako perfectionist, hindi naman kung sinasabing mali. Importante talagang Boy Scout. Yung Boy Scout, laging handa. Di ba? Expect the unexpected. Di ba? Meron talagang mangyayaring bagay na hindi mo ni-expect. Pero buti na lang na hindi naman natin madadala yan ang kalusugan sa pera. O kung diabetic pa ako dati, kung may high blood pa ako, hindi kailangan operahan, pero kailangan operahan kasi ang infeksyon. Siyempre, babanatayin ng antibiotic. I-admit. So, isang araw siguro, kukulangin lang yung mga 15 mil, 20 mil. O, di ba? Example lang ba, mas kung pinababayaan natin yung kalusugan natin, walang pera makakatulong sa atin, at di mo ma-cheat ang kalusugan. Hindi natin ma-cheat yung mga doktor, mga gamot. Hindi natin sila mababayaran sa pera. Diba? Nasa-save tayo. Sabi ni Kuya Kim, ligtas ang may alam. Diba? So, yun ang meaning ko sa example sa spiritual na importante talagang may kaalaman. Kasi, paano ba yung aanhin mo yung maraming pera kung yung, alam naman natin, mahirap na magkikitain ng pera, pero magiging sayang lang ang lahat ng pinagpaguran natin na panahon, effort, ipon, pera, kung hindi natin alam yung dapat gagawin. Bale, ginagawa ko lang, living example lang, na kung hindi pa ako wais dati, wala na ako ngayon. Mahirap na. Malaki pa siguro, mga dalawa lang, maraming mga pwede mangyayari. Pwede naoperahan, namatay, malaki ang gastos. Pwede namang gumagaling, kunti ang gastos. Kasi, ina-assist yan sa mga doktor. So, like, subscribe, comment, share. Have a peace. Love you all. So, salamat po guys sa papanood at walang sawang pagtiwala. Sige, thank you po.